Siya ang dakilang tagapagaliw ng bawat taong may tiwala sa Kanya. O ipagbunyi ang karangalan ng Hari nating makapangyarihan. Buong kalikasan ay nagbabadya, saksi sa ganap na kadakilaan niya. Hindi masambit, umidang dila sa paghahayag ng kanyang kalinga. Katulad ng balong na walang hanggan, hindi nagmamaliw kanyang katapatan. Taong mahina, lubhang marupok, sa Diyos na Hari manalig ng lubos. Kaniyang kahabagay walang katulad, Haring mga aliw at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay magbago, at bagaman ang mga bundok ay maglipat sa gitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig niyaon ay magsihumog at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyaon. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, na muli niyo kami pinagtipon-tipon upang makinig ng iyong banal na salita. Gabayan niyo po ang tao magsasalita sa aming Panginoon, naway gabayan niyo po siya ng maihayag niya ng maayos ang mabuting salita galing sa iyo, Panginoon. Kayo po yung patuloy na gumabay sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapat ng Diyos, banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, sa ating kapwa, at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan.
Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa mga biyaya na amin pong natanggap. Salamat din po sa mga hamon na kami iyong sinamahan at patuloy na sinasamahan, Panginoon. Kami ay nagpapahayag ng pasasalamat sa iyo, ng aming pagpupuri, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kami ay panatag, kami ay payapa sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay nais po namin kayong papurihan. Nais naming ihayag, O Diyos, ang aming pasasalamat. Nais namin, Panginoon, na maranasan ang iyong kalapitan sa mga pagkakataong ito. Nawa ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na espiritu ay amin pong maranasan. Aming Diyos, amin din pong inilalapit sa iyo ang mga kapatid namin na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Ate Tess Acubera, si Kirstel Ann Gomeri at Mary Eulexis Almeida. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga kapatid naming ito. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Pagpalain, Panginoon, na sa pagsapit o pagdiriwang ng kanilang kaarawan ay higit nilang maranasan ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala, ang iyong pagsama, Panginoon, ang kasiguruduhan na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi magpapabaya kailanman. Pagpalain niyo po sila sa kabuuan ng kanilang buhay. Amin din pong ipinapanalangin sa iyo at hinihiling ang pag-iingat, ang pagsama, ang paggabay sa aming mga kapatid na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ingatan niyo po ang mga kapatid naming ito. Samahan niyo sila, O Diyos. Maaring ang ilan sa kanila ay nais na din pong makauwi sa kanilang pamilya. Subalit dahil sa panahon ay nauudlot, dalangin namin, Panginoon, ang iyong dakilang kalooban at ang iyong pagsama sa kanila, ang maranasan ng proteksyon mo, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. At ganoon din, iyo pong ingatan kasama ng kanilang pamilya dito po sa bansang Pilipinas. Amin din pong idinudulog sa iyo at hinihiling ang kagalingan, ang kalakasan, ang kalusugan na igawad niyo po, Panginoon, sa amin, sa mga kapatid namin, Panginoon, na meron pong mga karamdaman, anumang uri ng sakit, Panginoon, anumang uri ito ng karamdaman, sa pangalan po ni Jesus, kami po'y nananampalataya na kayo ang Diyos na magbibigay ng kagalingan. At gamitin niyo po maging ang mga gamot o mga kaparaanan na amin pong ginagawa upang maging daluyan ng kagalingan. Amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, maging ang aming online ministry, ang amin pong divine service, Bible study, prayer meeting, at Sunday school. Dalangin po namin, O Diyos, ang mga gawaing ito ay maging daluyan upang magpatibay at magpalakas ng aming pong pananampalataya. Kami po ay dumadalangin sa iyo, Panginoon, sa mga panahong ito ay lalo niyo pong gawing matibay ang aming ugnayan sa iyo. Gawin niyo po kaming matibay sa anumang mga hamon, anumang mga pagsubok, Panginoon. Sapagkat kayo lamang po ang pwede naming lapitan, ang pinagmumulan ng kalakasan, ang pinagmumulan, Panginoon, ng lahat sa aming buhay. Kaya patuloy namin din pong ipinapanalangin sa iyo ang naranasan naming pandemya dulot ng COVID-19. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, sa iyong dakilang kalooban, sa iyong kaparaanan, Panginoon, ay amin pong malalampasan at matatapos din po ang naranasan namin ito. Muli po naming madadama o mararanasan ang normal na pamumuhay malayo sa pangamba ng sakit na COVID-19.
At muli niyo pong ibabangon maging ang mga kabuhayan o ang ekonomiya, Panginoon, ng bawat bansa o ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin yung mga tao na nawalan ng trabaho. Dalangin din namin, Panginoon, lalo na yung mga tao na apektado ng sakit, yun nawa na kayo ang magbigay ng kagalingan. Amin din pong dinadalangin maging ang mga pamilya na nagdadalamhati o nalulungkot marahil sa paglisan ng kanilang mga mahal sa buhay dahil nga po sa sakit na ito. Panginoon, amin din pong dinadalangin maging ang mga frontliners mula po sa aming mga doktor, mga nurses po namin, sa mga health workers, maging mga police officers, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, maging ang leader po, ang mga leaders ng aming bansa. Pangunahan niyo po sila, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa kabuuan, sapagkat napakalaki nga po ng epekto ng COVID-19 sa kabuuan ng aming pamumuhay. Nakakaramdam kami ng kapaguran, physically, emotionally, and mentally. Dalangin namin, Panginoon. Kayo yung magbigay ng kalakasan. Kayo yung patuloy na umalalay sa amin, Panginoon. Yumakap at magpadama na kailanman ay hindi niyo po kami pababayaan. At patuloy naming idinudulog din sa iyo, bukod sa naranasan naming pandemya, ay meron pa din kaming mga hamon sa aming buhay. Kasabay nito, Panginoon, ay dinudulog po namin sa iyo. Dinudulog po namin na gawin niyo po kaming matibay. Dinudulog namin, Panginoon, na anuman ang sitwasyon na aming kinakaharap, anumang hamon ito, pinagkakatiwala namin sa iyo. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. At patuloy kaming umaasa sa mga pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Sa mga bagay na pwede naming gawin. Subalit ang malaking bahagi na pwede niyo pong gawin, Panginoon, sa aming buhay, ito po ipinagkakatiwala namin sa iyo. Panginoon, sa patuloy naming buhay sa mundong ito, tunay nga, Panginoon, nasa iyo lamang ang kasiguraduhan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang lahat. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, sa mga araw na amin pang kakaharapin, sa mga sitwasyon o sa mga hamon, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po'y buong puso na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba na kami pangunahan at samahan, O Diyos. Salamat sapag kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na merong pinakamainam na plano sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Lord, na let us be reminded na kayo lamang ang marunong sa lahat. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na isubmit o isurrender ang aming mga damdamin, ang aming mga naisin, Panginoon. Lahat ay ipagkatiwala namin sa iyo. At the end of the day, kayo lamang, kayo ang Diyos na may higit na maganda para sa amin, Panginoon. Kaya patuloy kaming nagpapasakop sa iyo. Pangunahan mo kami, Panginoon. At sa aming patuloy na pagsambay, tinataas po namin ang iyong pangalan. Pinapasalamatan namin kayo, Panginoon. Kayo nawa ang mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin si Yahweh, o si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nito mga tapat sa Kanya. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang Kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya'y papurihan. Sa tagumpay na ratamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay masaya't mag-awitan. Upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda. Ito ang siyang karangalan ng kanyang pagpapala. Purihin si Yahweh. Para sa ating pagbubulayan, ating pong buksan ng Biblia sa Aklat ni Mateo, Kabanata 18, talata 15 hanggang 17. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kaniyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa ring makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Happy Burmans po sa ating lahat. Ayan. Ibig sabihin ay malapit na po ang Pasko. Nagka-countdown na po tayo. Bagamat isa pong hamon para sa atin sa mga panahong ito, subalit ipinapanalangin natin na sa pagsapit ng Pasko ay medyo maayos na po ang kalagayan ng buong mundo o kalagayan po natin dulot ng COVID-19. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Biyayaan niyo po kami ng karunungan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Amen. Nung ako po ay bata pa, mga elementary po nun, nung ako po ay nagsisimba pa sa Katoliko, ay meron pong portion na sinagsasabihan po kayo ng peace be with you. Yan. Kanan, kaliwa, sa harap at sa likod. Sasabihin po ay
peace be with you. Ang ibig sabihin nun ay ipinapahayag o ipinapalaganap po natin sa ganoong kaparaanan ang patungkol sa kapayapaan. Kaya mga kapatid, peace be with you. No? Ay kapayapaan ay patuloy na sumaatin. Bilang mga tao, tayo po ay humaharap sa mga relational or interpersonal challenges. Ito po ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat meron po tayong iba't ibang personalidad, iba-iba din po ang ating mga opinion o perspektibo sa buhay. Maaaring may mga bagay na okay sa atin, subalit hindi naman po okay sa iba. Maaaring po may mga opinion tayo na tama para sa atin, subalit hindi naman po tama sa iba. Sa madaling salita, iba po si Juan at iba din si Pedro. Sa iba't ibang sitwasyon o pagkakataon, ito man ay sa tahanan, sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad na ating kinabibilangan o maging sa iglesia, ay tayo po ay humaharap patungkol sa mga hamon sa relasyon sa ating kapwa. Naalala po ba natin ang pangyayari na tayo po ay nakaranas ng interpersonal challenges? Paano po natin ito na-handle? Maayos po ba? Mas mainam po siguro gamitin yung term na challenges kaysa po sa problema. Sa iba po tinatawag po na interpersonal conflicts or disputes o problems nga po. Pero alam niyo ho, tayo kahit na mga Kristiyano na ay hindi po natin maiiwasan ang humarap sa mga relational challenges. Subalit, ang maganda po doon, dahil tayo ay mga Kristiyano na, may pagkakilala sa Panginoon, alam po natin kung paano natin haharapin o kung paano po natin aayusin ang mga hindi pagkakaunawaan sa ating po mga kapatid o sa ating po kapatiran. Nais ko pong ibahagi ang kwento tungkol sa magkapatid. Ito po ay patungkol sa dalawang kapatid na ang pangalan ko ay Tricia at Trixie. Si Trixie po ang panganay at si Tricia naman ay ang bunso. Malapit na po ang kaarawan ni Trixie, kaya naisipan po ni Tricia na regaluhan ang kanyang kapatid. Ang sabi ni Tricia, ano kaya ang regalo ko kay ate? Lumabas si Tricia para bumili ng regalo para sa kanyang ate, ngunit kulang ang kanyang pera. Kaya ang sabi ni Tricia, ay kulang ang pera ko. Nakita ng isang matandang babae si Tricia at malungkot, kaya binigyan siya ng isang manika. Natuwa po si Tricia dahil mukha naman itong bago, kaya ito na lamang ang ibibigay niyang regalo sa kanyang ate. Kaya ang sabi ni Tricia, yes, may regalo na ako kay ate. Masayang umuwi si Tricia at kaagad niyang ibinigay ang manika sa kanyang kapatid. Ang sabi po ni Tricia, pagpasok sa bahay, happy birthday ate! Salamat, sabi ni Trixie. Habang masaya naghahanda ang magulang po ni Trixie at ang kanyang kapatid na si Tricia, ay nakadama ito ng inggit. Ang sabi ng nanay, anak, tawagin mo na si ate mo dahil kakain na. Ang sabi ni Tricia, opo, nanay. Sa sobrang galit ni Trixie ay nilusob niya si Tricia at tinulak. Akala mo ikaw lang ang mahal ni nanay at tatay? Sabi ni Trixie. Ano ba ate? Nag-away ang magkapatid at nagsabunutan. Ano, ikaw lang ang magaling? Ang sabi ni Trixie. Nagalit din si Tricia kay Trixie dahil sa ginawa nito sa kanya. Naisipan niyang bawiin ang manikang nagngangalang Agor na kanyang ibinigay kay Trixie. Akin na nga yan, sabi ni Tricia.
Ano ba akin ito? Wika naman ni Trixie. Napatila po ng manika at tuluyan itong nasira. Nagulat ang dalawa dahil sa kanilang nakita, ang dating sirang manika ay muling bumalik sa dating ayos. Lumipad ang manika. Wow! Lumipad ang manika at inatake ang dalawa. Alam niyo ho ang ginawa ng manika? Sila ay sinuntok at sinabunutan ng napakalakas, halos matanggal ang buhok ng magkapatid. Kaya umaray ang magkapatid, si Trixie at si Tricia ay lubusan na saktan. Tumakbo si Trixie para kumuha ng isang bagay upang mapatay ang halimaw na si Agor. Sinaksak ni Trixie ang halimaw at napatay niya ito. Biglang hinimatay si Tricia dahil sa nangyari sa kanya. Umiyak si Trixie dahil sa nangyari, nilapitan niya ang kanyang kapatid. Hinintay niya ito hanggang magkamalay. Ang sabi ni Tricia, ate, yan, nagyakapan ang magkapatid at humingi ng tawad si Trixie dahil sa nangyari. Sabi ni Trixie, patawarin mo ako. Ako ang panganay, ako ang dapat mas umintindi. Alam kong masama ang mainggit. Sabi naman ni Tricia, happy birthday ate. Masayang-masaya silang kumain. Ano po ang maganda sa kwentong ito na ating pong napakinggan? Sila po ay bagamat dumaan sa hindi pagkakaunawaan bilang magkapatid. Mukhang mga bata pa kasi manika pa ang kanilang laruan. Ay sa bandang huli, sila po ay nagkasundo. At sa ating pong teksto ngayong umaga, ay meron pong paalaala sa atin kung paano po ba natin dapat resolbahin ang mga relational or interpersonal challenges na ating pong kinakaharap bilang mananampalataya. Sa ating pong teksto ay meron pong ilang mga paalaala sa atin. Una, sabi nga po sa verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kaniyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang pagsasamahan bilang magkapatid. Una po na paalaala ay puntahan daw. Puntahan at kausapin ng sarilinan. Kailangan daw ay mag-face to face. No, hindi ito yung face to face na dati po nating napapanood sa Channel 5 na naghaharapan pero naman ay nag-aaway, nagkakasakitan. At hindi rin po ito yung tinatawag na sabi nga iba Facebook to Facebook. Ano bang ibig sabihin ng Facebook to Facebook? May mga tao po na pag talaga may mga kaaway ay dinadaan po sa Facebook. Kundi man sa Facebook, ano pa ba? Meron sa Twitter to Twitter, Instagram to Instagram. At pwede din, talagang doon ipinopost po yung mga hindi naman dapat na mga salita o pagpapahayag ng kanilang galit. Yun po ang nakakalungkot. Ang tanong, ito po ba ay nakakatulong? Siyempre hindi. Kailangan po, anong sabi sa ating teksto, ay puntahan at kausapin ng sarilinan. Dapat daw, ika nga sa ating po social media or PM. Ano bang ibig sabihin ng PM? Personal message. Hindi ho dapat yung nalalaman ng iba. Halimbawa, hindi ho dapat ginagamit din ang group chat o GC sa mga usapin na dapat ay personal. Kung meron po kayong o tayo, meron po tayong concern sa mga tao o sa particular person, it should be in a personal way. Pwede ho sa, yun nga po, PM, kung di pa po magkikita, o mas mainam po talaga ay magharapan o mag-usap. Kapag tayo po ay merong di pagkakaunawaan, unang hakbang na dapat gawin ay puntahan ang ating kapatid sa pananampalataya.
dapat meron po tayong face-to-face. Hindi po dapat nagagamit ang social media kung meron tayong hindi pagkakaunawaan sa ibang tao o lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Yung iba po kasi, tayo, out of our emotions, ay nakakapag-post tayo. No? Kaya sabi nga doon, laging nire-remind po tayo, reminder sa atin na think before we click. No? Kasi once na na-post na natin sa Facebook, anong magiging kaisipan ng ibang tao? Siyempre, hindi naman po lahat ng tao ay naiintindihan yung sitwasyon. Umbis na dalawang tao lamang sana ang makakaalam o ang dalawang tao lamang sana ang dapat mag-resolve ay dumadami pa. Okay lang nga sana kung nakakatulong. Baka ito ay nagdadagdag pa upang hindi maayos ang problema. Most of the time, this step is skipped. No? Ito po yung hindi na gagawa ng mga tao na kausapin muna yung iba o yung tao na concerned. Mas nagagawa po na mag-post sa Facebook, magpunta kung kani-kanino na hindi naman dapat pagsabihan. Tandaan po natin kung tayo po ay haharap sa ating kapwa o kapatid sa pananampalataya, ang pinaka-goal po natin is to reconcile. Totoo, yun po yung dapat. No, yung purpose natin ay hindi para i-punish or para bang sisihin o sumbatan pag nag-usap, hindi po. Kasi pag nagharap at nagsumbatan ay mukhang walang maaayos. Subalit, sa paghaharap, ang pinaka-intention po natin ay reconciliation. Ay paano kung sa ganitong punto ay hindi maayos? Meron akong pangalawa, anong sabi sa verse 16? Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan niyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Yan. Ito po, kung napuntahan, tapos mukhang hindi yata ito na click o gumana, pwede ho tayong magsama. Sabi nga dito, magsama ng isa o dalawa, no? 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan. Upang higit na mapagtibay ang napag-usapan, kung kinakailangan ay magsama nga po. At sino po sila? Maaaring isa po o mga malalago sa pananampalataya at mapagkakatiwalaan. Hindi po pwede basta-basta tayong huhugot ng sino lang, no, para gumigna o mag-mediate po sa atin. Tandaan po natin, kaya tayo magsasama ng 2, 1 o 3 ay para po mag-mediate o gumigna. No? Kailangan sila ay makatulong at hindi makakagulo. Sila yung magpapatay ng apoy at hindi magpapaliyab o magpapasiklab pa nito. Yung mamamagitan, hindi po kakampi sa isa o sa kabila. Kailangan merong mamagitan. Ganun naman, pagka hindi talaga madaan na kayong dalawa lang, baka kailangan na may isang tao o 2 tao na pwedeng gumigna at makatulong sa isang sitwasyon. At kung atin din pong titignan sa Deuteronomy 19 verse 15, ay sinabi din po doon na hindi sapat ang pagtotoo ng isang saksi. Kung makatulang nagkasala ang isang tao, kailangan ng pagtotoo ng 2 o 3 saksi. So kailangan meron talaga sa pag-uusap ng 2 partido. Subalit, yun nga po, laging ipinapaalala sa atin, ang purpose po ay reconciliation. Nag-uusap para po maayos. Nag-uusap para maibalik ang dating magandang samahan. Hindi po nag-uusap para sumbatan at saktan lamang. Siguro sa una, talagang hindi mo maiiwasan
na sa paglalabas ng ating nararamdaman sa ating kapwa ay nasasaktan po natin ang isa't isa. Subalit, hindi ho doon dapat magtapos ang lahat. Iyon ay bahagi. Subalit tayo po ay tumatanaw at umaasa na sa pag-aayos nga po ng hindi magandang ugnayan ay magre-resulta po ito sa pagkakasundo. At pangatlo, anong sabi sa verse 17? Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng bubis. Ang pinakahuli na pwede ngang magawa, kinausap na ng sarili na, meron ng mga witnesses, and the last, na pwede po natin gawin, ay sabi nga, dalhin sa simbahan. Ibig sabihin, meron ng mga elders, meron ng mga church officers, at nandoon na din si pastor. Ang simbahan ang siyang tutulong para po mag-settle ng mga disputes o mga challenges o mga problema ng samahan o ng ugnayan ng kapatiran. Sa tulong nga po ng komite ng Board of Elders at iba pang mga leaders ng simbahan at sa tulong siyempre ng pastor, ay ito po ay dapat ayusin. Hindi ho nakuha sa witness, so kailangan ay in-involve ang church, ang mga leaders o mga elders. Sa pagkakataong ito, ang simbahan ay may malaking pananagutan upang maayos ang usapin. Marami pong mga senaryo ang kakaharapin ng iglesia upang makatulong, hindi po para pag-usapan lang. Yun po yung pinaka-goal kung bakit tayo may mga board of elders o may mga particular committee o board o meron tayong council. They are the ones po na pwedeng makatulong sa ikakaayos po ng problema. Pero siyempre po, ang ating layunin, kung kaya ho sa one-on-one, ay maayos na po doon. Pero kung kinakailangan talaga po ng tulong ng iglesia, ay kailangan po tayong umaksyon. Ang challenge po talaga, ang iglesia po, ay dapat nandoon yung ating pagiging sensitive kung paano tayo tutugon. Siyempre, kailangan po nating pag-aralan ang mga sitwasyon. Hindi po tayo basta-basta papasok sa mga kalagayan po ng ating mga kapatiran. At unang-una din nating sinaalang-alang yung kanila din pong willingness o yung kanila din pong pagnanais na lumapit po sa atin. Pero hanggat maaari, siyempre po, tayong iglesia ay naroon ang ating pagnanais po o pagpupursigi na makatulong sa mga problema sa ugnayan sa ating pong kapatiran. At ito po ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin na may mga tao man na nagkakasala o nagkakaroon ng problema sa ating mga kapatiran, hindi naman po dahilan yon para sila po ay ating pong para bang kamuhian o magalit tayo sa kanila or maging negatibo yung ating pagtingin. Hindi po. Dapat anong pinapaalaala sa atin? Sa ating pong pag-aayos ng mga problema ng ugnayan, napakahalaga na meron tayong patnubay ng banal na Espiritu. Yun po yung una sa lahat. Ano man pong problema sa ugnayan po, kailangan guided tayo ng Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin, ang magbibigay po sa atin ng karunungan kung paano po ba natin i-deal. Kasi baka minsan, nagiging na po tayo, na yung tao mismo, doon tayo nagagalit. Pero ang titingnan natin, ano ba yung issue? Ano ba yung sitwasyon?
na dapat po nating ayusin. At higit sa lahat, ipinapaala po sa atin na dapat na doon ang pagmamahal. Sabi nga, we treat them with love. Kailangan yung pagmamahal po natin sa mga kapatiran, nagkaroon man po ng hindi pagkakaunawaan, o meron man po na mga kapatiran ay nagkamali o nagkasala o nagiging cause nga po ng hindi maganda sa iglesia, ay nandoon pa din yung ating panalangin at hangarin na sila ay mawin back. O maaari sa mga pagkakataong yon, sila po ay mag-undergo ng mga disciplinary action. But never forget po na yung pagmamahal at yung hangarin po na sila ay muli po nating maibabalik at muli po nating makakasama sa paglilingkod. Bagamat sinabi mo sa ating teksto na ituring mo silang parang hentil o isang maniningil na buwis. Subalit ang paalaala ng Panginoon sa atin, ang sabi nga, ilang beses ba tayong magpapatawad? No, sabi ko sa isang verse, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Anong sabi ho ng Panginoon? Jesus, however, refused to impose a limit on forgiveness. I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. No? 70 times 7. Sa madalit salita, no, yung ating talagang pagpapatawad, yung ating pag-unawa sa ating kapwa ay walang hanggan. Sapagkat iyon ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano ang hamon, mga kapatid, sa ating lahat? Tayo po ay nilikha ng Diyos. God created us for relationship. Huwag po nating hayaan yung mga relational or interpersonal conflicts or challenges ang maging dahilan upang hindi po natin maramdaman o maranasan ang kasiyahan ng magandang samahan. Yung fellowship po ba? Iba-iba man po tayo ng mga personalidad, pananaw at kagustuhan, subalit ang nais ng Diyos, tayo po ay magmahalan, magpatawaran at mag-unawaan. Nang sa gayon, anuman po ang mga bagay na hindi po natin na pagkakaunawaan, ito po ay magdudulot sa atin ng pagkatuto at paglago ng ating samahan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa aking hatiin ang tinapay, gaya sa pampangibahaginan, sa salita'y aking natagpuan. Ikaw ang palaging nabubuhay, ang katotohanan basbasan mo, tulad sa tinapay ng mata mo. Nasang kalayaang buhat sa iyo, ang kapayapa ay kakamtin ko. Amen. Pinakamamahal na mga kapatid, sa pumudyo ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na Kanyang inibig tayo at ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa atin. Ating kinitain ang buong Iglesia
na binili ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inanayahan dito ang mga pinapanganak na muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyon ito ng katawan at dugo ni Kristo. Ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkahalo, ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapir sa ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kung iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat kung kakain kayo itong tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat natin siyasatin ang ating mga sarili. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po ay makikibahagi sa banal na hapunan sa pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at dugo. Dalangin namin, O Diyos, na kami iyong pagtapati. Pakalinisin, Panginoon. Maging talo niya nawa ng kalakasan ng aming pananampalataya, ang pagtanggap at pagkibahagi sa mga elemento ito. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, at itaas ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang sabi sa kanyang salita, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ating tanggapin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ating itaas ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa kanyang salita, dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ating tanggapin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa muli po namin pagtanggap ng mga simbolo ng iyong katawan at dugo. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay. Samahan niyo kami, Panginoon, upang aming magampanan ang iyong naisaan at lalong may palaganap ang mabuting balita at may palaganap ang pagmamahal sa aming kapwa. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalhin ninyong buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Panginoon, maraming salamat po sa mga kamay na nagbigay ng kanilang mga ikasampung bahagi, handog at mga kaloob na makatutulong upang sa pangangailangan po ng iyong tahanan, Panginoon. Panginoon, basbasan niyo po ang mga kamay na nagbigay. I-bless niyo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, naway pag-iingat ay ang kanilang palaging madama, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo. Ang bawat tao, ang buong daigdig na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay naghahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay binabahagi. Ang pagpapagaling ay binibigay sa mga may sakit. Ang pagkain ay ibinibigay sa nagugutom. Ang liwanag ay binibigay sa mga bulag at ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaapi. Ibigay ng kapwa ang maging nasa buhay ni Jesus ay ibalita. Igawad ang awa at pagpapala sa sinuman na papariwara. Kahit sa lingap ang nalisan sa Diyos na may hapag ng maligtas. Sa kalingayaw ay pagtaman ng pinitig sa mga kagalingan. Hanggang sa maparang ang kadiliman, siya'y kusaing pagtiyagaan. Kahit sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Sa titig na tigil ng salandungis, ang kaligtasan siyang ipinig. Nanuoy masindig at nang sumapit sa paan ni Jesus ay ihatid. Kahit sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Ituro ang bagay sa kaligtasan, tulong ni Jesus iyong nasahan. Siya ang agapay ng kalakasan, magtatamuhin na walang hanggan. Kahit sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Amen. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa mensahe na iyong ibinigay sa amin. Salamat din, O Diyos, sa amin pong panambahan sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na kami bilang iyong mga anak, bilang magkakapatid sa pananampalataya, ay humaharap din sa mga hamon sa amin pong ugnayan, sa amin pong relasyon sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang nais niyo po sa amin, anuman ang mga bagay o mga sitwasyon
na hindi po na pagkakaunawaan. Alalahanin namin, Panginoon, ang nais mo ay kami ay magkasundo. Kami, Panginoon, ay magkapatawaran. Kami ay umunawa at higit sa lahat, kami ay patuloy na magpadama ng pagmamahal. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang nais niyo po sa amin ay magmahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya. At anumang mga hamon sa amin pong ugnayan ay patuloy namin itong pinagkakatiwala sa iyo. Maging daan ito, O Diyos, upang lalong maging malago ang amin pong ugnayan sa isa't isa. At maging daan din po, Panginoon, ng kalakasan, ng pagpapala para sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang nais niyo po ay magkaroon kami ng pusong laging handang umunawa, pusong handang magpatawad, at pusong laging handang magmahal sa aming kapwa, lalo na sa amin pong kapatid sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, at muli kami ay nagtitiwala sa iyo. Pinagkakatiwala namin ang panibagong mga araw na aming kakaharapin. Kami, O Diyos, ay patuloy mong samahan at patuloy na ipadama ang iyong paglingap. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, kami ay magtiwala sa iyong dakilang kalooban. Igawad mo, O Diyos, ang iyong dakilang pagpapala. Igawad mo sa amin ang iyong pag-iingat at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Pagpalain ka nawat ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawat subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Muli isang pagpala at magandang umaga sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri.